Ayan, isang pinagpalang umagang aking bati sa inyong lahat, mga ka-daily in the Word. So, sa lahat ng ating mamahal sa buhay, kapitbahay, mga mag-aaral, mga kapatirang Kristyano, isang pinagpalang umaga ang aking bati sa inyo pong lahat. Kamusta po kayo sa inyong mga tahanan? Muli po, ito si Pastor Norman G. Balboa, ang inyong ka-daily in the Word ngayong umagang ito. So, bago tayo magsimula sa ating daily devotion, mga kapatid, kayo po'y inaanyahan ko na tayo po'y panandaliang yumuko at manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, purihin ka sa araw na ito. Salamat po sa magandang araw, magandang panahon na ibinigay niyo po sa amin. Salamat sa iyong katapatan, kadakilaan sa amin, Diyos, sa iyong pag-ibig na kailanman ay hindi po nagbabago. Dalangin ko, Diyos, kami hugasan, patawarin sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa lahat ng aming mga kalikuang nagawa. At hayaan niyo po, Diyos, sa umagang ito na pagpalain niyo po kami, Panginoon, maging lahat na makakapakinig ng aming devotion sa araw na ito. Minsan pa, Panginoon, purihin ka. Ang lahat ng ito ay aming dalangin at samo sa ngalan ni Jesus. Amen. So magandang umaga mga kapatid, mga mahal natin sa buhay at mga ka-daily in the Word. So mga kapatid, bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, ayan. Lahat po tayo ay nagnanais na mapansin, tama, ng mga taong minamahal natin, ng mga taong pinapahalagahan natin. At syempre, higit sa lahat, no, sa isang Kristyano, nais natin na tayo po'y mapansin ng Diyos at patuloy niyang kalingain. Subalit sa umagang ito mga kapatid, ano ba ang nagiging hadlang para bang hindi tayo pansinin ng Diyos? O minsan ba natatanong mo ba yan sa sarili mo, ako ba'y napapansin ng Diyos? Alam niya kaya lahat ng aking ginagawa at iniisip? Ano kayang plano ng Diyos sa buhay natin? Mga kapatid, ang plano ng Diyos sa atin ay maganda. Subalit minsan para bang hindi tayo napapansin o pinapansin ng Diyos sapagkat may mga dahilan. At ang dahilan niyan, yan po yung ating babasahin ngayon. So tunghayin natin ang mga talata, no? Ito po ay makikita natin sa Psalms, no? Psalms number 60 verses 1, yan, 3, basahin natin to, verse 1, 3, and 11 and 12. Ito po ay 4 na talata, hindi na natin babasahin ang lahat, no? Doon tayo sa pinaka, lahat naman ay mahalaga, pero doon po tayo sa pinaka pag-uusapan po natin. Okay, sabi rito sa verse 1 ng Psalms number 60 o Salmo 60, mga numerong 1, 3, saka 11, 12. Pakinggan niyo po ito. O God, Thou hast cast us off, Thou hast scattered us, Thou hast been displeased. O turn Thyself to us again. Sa wikang Tagalog, O Diyos, iniwaksi mo kami, ibinagsak mo kami, Ikaw ay nagalit, O papanauliin mo kami. Verse 3, Thou hast shewed Thy people hard things, Thou hast made us to drink the wine of astonishment. Sa wikang Tagalog, nagpakita ka sa iyong bayan ng mahirap na bagay. Iyong ipinainom sa amin ang alak ng pag-iray. Talon po tayo sa talatang 11 at 12. Sabi dito sa verse 11, Give us help from trouble, for vain is the help of men. Tagalog, tulungan mo kami laban sa kaaway, sapagkat walang kabuluhan ang tulong ng tao. Verse 12, Through God, we shall do valiantly, for He it is that shall tread down our enemies. Sa Tagalog po, sa pamagitan ng Diyos ay gagawa kaming may katapangan, sapagkat Siya ang yumayakap sa aming mga kaaway. So mga kapatid, ang nagsulat po ng mga talatang ito, ng awit na ito, ay walang iba kundi si Haring David. Oy, hari, opo. Totoo po yun. Hindi lamang po siya ordinaryong tao, hindi lamang po siya ordinaryong Israelita o Hudyo man, no? Sabi dito mga kapatid, siya po ay hari ng Israel. Pag sinabing hari, abay kilala. Mayroon siyang malaking impluwensya. Ano siya? Siya ay makapangyarihan,
At siya hindi po ordinaryong tao lamang, siya'y hari. Nabanggit dito sa talatang 1, sabi diyan, O God, thou hast cast us off, thou hast scattered us, thou hast been displeased, O turn thyself to us again. Sa wikang Tagalog, O Diyos, iniwaksi mo kami, ibinagsak mo kami, ikaw ay nagalit, O papanauliin mo kami. Bakit dito nabanggit ni Haring David, Panginoon, bakit mo kami itinakwil? Bakit mo kami iwinaksi? Bakit mo kami binagsak? Ayan ang tanong. Bakit nga ba yun nangyari sa bansang Israel? Alam niyo ang bansang Israel, parang tayo, ng mga bata pa. Actually, kahit nga minsan hanggang ngayon mga Kristiyano. No, ang mga Israelita, pasaway, matitigas ang ulo. O maraming beses ang Diyos ay gumagawa ng kadakilaan sa kanilang buhay. Yan. Good morning po, Sir Jalica, Ma'am Sonia Cañete po. Good morning po sa inyo. Kayo po'y pagpalain ng Panginoon, ma'am. Thank you for watching. So, bakit ba naramdaman ni David na parang itinakwil sila ng Diyos? Nagalit sa kanilang Diyos. Parang isiniwalat sila, no? Pinalaya sila ng Diyos. At sabi pa nga sa verse 2, thou hast made the earth to, number 3, sabi diyan, thou hast shewed thyself hard things. Ipinakita mo sa iyong bayan ang mahihirap na bagay. Okay, no? Thou hast made us to drink the wine of astonishment. Pinainom mo kami ng tubig ng kahihiyan. Bakit po ba? Bakit ba yun nangyari at nangyari sa bansang Israel at kahit kay Haring David? Hindi po siya exempted bilang hari doon. Sapagat mga kapatid, ang Israel, ang bansang Israel, sa kabila ng kabutihan ng Diyos sa kanila, paulit-ulit silang sumusuway sa Diyos. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, no? Yung sin of idolatry, sin of disobedience, ano pa, puro sila reklamo sa Diyos. Samantalang ipinakita ng Diyos sa kanila ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Pero, mga kapatid, para bang nakakalimutan nila ang Diyos? Alam mo, nakakalungkot sa buhay natin bilang Kristiyano, wag nawa. Nasa kabila ng mabuti ang Diyos sa atin, wag nawa na dumating sa punto na para bang kinakalimutan natin ang Diyos. Parang kinakalimutan ng Diyos, nasa puso ko naman siya. What I mean is, kalimutan natin ang kanyang mga salita. Alam mo ba ang kasalanan ng Israel? Pagsuway, hindi pagtalima sa Diyos. Tayo bilang Kristiyano sa panahon natin ngayon, maraming pagkakataon hindi tayo tumatalima sa Diyos At ang tawag doon ay kasalanan. Alam mo ba kaibigan ang kasalanan? Ang kasalanan ang siyang magpapahiwalay sa tao at sa Diyos. Ang mga magulang natin ayaw na ayaw nila na tayo ay sumuway sa kanila. Ganon din po ang Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo po'y sumuway sa Kanya. Pag sinabi natin kasalanan, anumang pagsuway sa Diyos. Halimbawa, hindi tayo sumusunod sa Kanyang mga salita. Actually, ang mga utos ng Diyos ay napakahalaga na dapat hindi po natin binabaliwala. O ikaw, tatanungin ko po kayo, ano bang utos ng Diyos ang nababaliwala mo? Ano bang kalooban ng Diyos yung kinakalimutan mo? Kasi tayo bilang tao, mga kapatid, marahil sa sobrang busy natin, nakakalimot tayo. Kaya pasalamat tayo ang salita ng Diyos ay nandyan para tayo po'y paalalahanan. Ano pa? Kasalanan. Yung bang hindi natin naluluwalhati ang Diyos sa ating mga ginagawa. O ikaw kaibigan, yung kalagayan mo ngayon, kung ikaw man ay estudyante, nanay, tatay, nag-aaral, nagtatrabaho, professional, ang tanong ko, nasang field ka man ng buhay? Yan bang ginagawa mo ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Pakikipagrelasyon, yan bang pakikipagrelasyon mo sa lalaki man o sa babae man ay tama? Tanungin natin ang ating mga sarili. Sapagkat kapag hindi natin nagagawa ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mga utos,
hindi tayo sumusunod sa kanyang mga kalooban, hindi tayo nagbibigay ng kapurihan sa kanya, para bang dumidepende tayo sa ating sarili, na tila bagang yumayabang tayo. Kumbaga parang binubuhat mo yung sarili mo. Alam mo kaibigan, nakakatakot yon. Sapagat kung paano ang Israel, ganun din ang ginawa. Kaya ang Diyos, mga kapatid, hindi sila pinakinggan. Nagalit ang Diyos sa kanila. Sabi diyan, "O God, Thou hast cast us off." Para bang tinaboy sila ng Diyos. Bagaman mahal sila ng Diyos. Pero dahil nga paulit-ulit, mga kapatid, ang ginagawa nilang kasalanan sa harapan ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, nakakatakot yun. Yung para bang pabayaan ka na ng Diyos sa ginagawa mo. Nakakatakot yun yan. Hello Ate Vicky, good morning. Thank you for watching. So yun, nakakatakot yun na para bang bahala ka na, pabayaan ka na ng Diyos. Nakakatakot yun mga kapatid. Yung bang hindi mo maramdaman yung father's love. Kasi nga dahil tayo matigas ang ulo, pasaway tayo ng pasaway sa Diyos. O bahala ka na, di bang magulang natin minsan ganyan eh. Pag ang anak ay pasaway, tigas ang ulo, ay para bang, matanda na ako, huwag mo na akong pakialaman. Natural. Ang paalala ng magulang ay laging nandyan. Ganon din ang Diyos, laging niyang pinapaalalahanan tayo. Pero pagka para bang nagsulo na tayo, nakakatakot yun mga kaibigan. Yung bang yung ilayo ng Diyos ang kanyang mukha sa atin, nakakatakot yun. It's too dangerous. Ganon sa Israel, mga kapatid. Paulit-ulit nilang pagkakamali, pagsuway sa Diyos, tila bagang pinabayaan sila ng Diyos. At ang masakla pa, sabi sa verse 2, "Thou hast made the earth to..." Sa verse 3, no? "Thou hast shewed thy people hard things." Sa wikang Tagalog, nagpakita ka sa iyong bayan ng mahirap na bagay. O isipin mo yun, yung mahirapan ka sa buhay, gusto mo ba yun? Hindi dahil gusto ng Diyos pahirapan tayo, hindi. Yung kasalanan mo ang nagdadala sa iyo para maghirap ka. Yung hindi mo pagsunod sa mga kalooban ng Diyos, hindi mo pagsunod sa kanyang mga utos, hindi mo siya nabibigyan ng yung bang hindi natin nabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid, yun po ay magdadala sa atin ng maaring kapahamakan o paghihirap. Hindi dahil gusto ng Diyos na maghirap tayo sa buhay. Hindi dahil gusto ng Diyos na maghirap tayo sa ating pinagdaraanan sa araw-araw sa ating buhay, kundi dahil sa iyong pagsuway sa kalooban ng Diyos, dahil sa iyong pagsuway sa kanyang mga utos, at hindi mo siya nabibigyan ng kaluwalhatian sa lahat ng iyong ginagawa, yun ang nagiging dahilan para mahirapan tayo sa buhay. Tandaan natin, magandang plano sa atin ng Diyos. Kaya kaibigan, mag-isip kang mabuti. Tanungin natin ang ating sarili. Sinusunod ko ba ang kalooban ng Diyos? Ginagawa ko ba ang kanyang mga utos? Nabibigyan ko ba ng kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng aking ginagawa? Tanungin natin ang ating mga sarili. Yumayabang na ba ako sa Diyos? Ayan. Subalit mga kapatid, ito magandang balita. Sa sandali, ito maganda, na tayo po ay magpakumbaba sa Diyos. Good morning, Sister Tess. Ano naman ang maganda pag tayo po ay nagpakumbaba sa Diyos? Puntahan po natin yung verse 11. Sabi diyan, sa verse 11 ng chapter 60, number 60. Sabi sa verse 11, "Give us help from trouble, for vain is the help of men." Naalala ko yung prodigal son, no? Alam niyo ng kwento ng prodigal son, di ba? Yung para bang anak na walang galang sa kanyang magulang, buhay pa ang magulang, kunin ang kayamanan at naglayas. Kunin ang kanyang mana sa kanyang tatay na buhay pa, at siya'y naglayas. Naubos ang pera, nalusay ang pera, hindi dahil gusto ng ama, pinayagan siya, hindi, ayaw niya magpapigil na lumayas eh. O, diba? Napakabait naman ng amang ito, no? Okay, dahil nga mahal niya ang kanyang anak, marahil siguro, nasa hustong edad na,
pero hindi maganda ang ginawa ng kanyang anak. So nung nalustay ng pera at iba pa, no, ano nangyari? Naubos ito lahat. Hanggang nawalan siya ng kung anong meron siya. Naghanap ng trabaho, hindi matanggap-tanggap. Hindi ko alam dahil baka kilala siyang mayaman or baka wala siyang alam na trabaho kasi marami siyang utusan sa bahay nila bilang mayaman eh. Hanggang wala na siyang mapasukan ni pagkain, hirap na hirap din siya. Abay nakapasok siya. Siguro nakiusap siya, tagapakain ng baboy. Okay, isipin mo mayaman ka, ang ganda ng buhay mo dati. Tapos naging tagapakain na lang ng baboy. At ang masaklap pa, minsan parang mas okay pa ang pagkain ng baboy kaysa sa pagkain niya. Alam mo, dumating sa punto na na-realize niya, mali ang aking ginagawa. Hindi ito ang kalooban ng Diyos. Hindi ito ang utos niya sa akin. Mahal na mahal ako ng aking ama. Nung nandun ako sa aking ama, payapa, maayos ang lahat. Oo, siguro, may problema minsan, pero nandun yung care, yung father's love ng kanyang ama. Pero nung siya'y lumayo sa Diyos, ayan, doon niya naramdaman, doon siya naghanap ng pag-ibig ng ama. Kaya alam mong ginawa niya sa bandang dulo, ito maganda sa kanyang ginawa, realization niya. Siya'y nagpakumbaba, humingi ng tawad sa Diyos at sinabi niya sa kanyang sarili, babalik ako sa aking ama. Kung ako man ay ituring niyang katulong, tatanggapin ko kasi ako ang nagkasala. Alam mo, ang gusto ng Diyos, tayo magpakumbaba. Sabi dito, no, Panginoon sa Tagalog, give us help from trouble. Panginoon, bigyan mo kami ng tulong sa kaguluhan. Etong kagandahan, ang nais ng Diyos, kung sakasakali mang tayo po'y nalayo sa kanyang kalooban, nagkamali minsan, para bang tinaas ang ating sariling ego at hindi natin nabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay ito, kapatid, kaibigan, magpakumbaba ka, bumalik ka sa Diyos. Amen. Handa siyang patawarin ka kung lalapit ka lamang sa Kanya. Muling handang ayusin ng Diyos ang buhay mo. Magpakumbaba ka lang. Amen. Umamin ka sa iyong pagkakamali at bumalik ka sa Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon. Bumalik tayo sa Kanya. Bakit? Tinulungan nga siya ng tao, tagapakain ng baboy. Ang tanong, tumagal ba siya? Hindi. Sapagkat sabi ng Bible, for vain is the help of man. Mas maganda, nasa Diyos tayo lumapit, amen, magpakalapit sa Diyos. Sa Diyos tayo humingi ng tulong, magpakumbaba ka. Okay, sa verse 12, through God, we shall do valiantly. For it is He that shall tread down our enemies. Sa pamagitan ng Diyos, sabi ng Biblia, tayo ay makakagawa ng dakilang bagay. Alam mo mga kapatid, sa buhay ng Kristiyano, ang hirap pag wala tayo sa Diyos. Ang hirap pag layo tayo sa kalooban niya. Ang hirap kumilos. Ang hirap ng buhay. Pero alam mo kaibigan, pag nasa Diyos ka, mas magaang ang buhay, mas payapa ang buhay, kahit maraming problema. Bakit? Kaagapay mo ang Diyos. Kaya mga kapatid, ang tinuturo sa atin sa umagang ito ng salita ng Diyos, huwag kang lalayo sa kalooban niya. Amen. Huwag kang lilihis sa kanyang mga utos. Sa buhay natin, lagi nating bigyan siya ng kaluwalhatian at kapurihan. At ang nais ng Diyos, magpakumbaba tayo lagi sa Kanya. Muli mga kapatid, dalangin ko, kayo po'y pinagpala ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa mga paalala mo sa amin. Kung paanong Israel sa kanilang paulit-ulit na paglayo sa iyo, pagkakasala, para bang lumayo ka rin sa kanila. At para bang sila po'y iwinaksi mo. Para bang tinago mo ang iyong mukha sa kanila. Pero nung na-realize sila na sila'y nagkamali, sila'y nagpakumbaba, humingi ng tawad, nandun po o Diyos ang iyong pagkapatawad. At muli mong binalik ang magandang fellowship mo sa kanila, ang iyong magandang ugnayan sa kanila. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataon na para bang lumayo kami sa iyo. Hindi namin nagawa ang mga utos mo, mga kalooban mo, at para bang nagsarili kami. At hindi ka namin nabibigyan ng kapurihan, kaluwalhatian.
sa lahat ng aming ginagawa. Panginoon, patawarin mo kami, O Diyos. Sa umaga pong ito, na-realize namin ang aming mga pagkakamali. At kami po'y nagpapakumbaba, Panginoon, humihingi ng tawad sa iyo. Muli po, O Diyos, nais naming lumapit sa iyo. Wag na po kaming lalayo sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong mga kalooban, upang kami ay pagpalain po ninyo at lagi mo kaming yapusin ng iyong pag-ibig at kalinga. Pagpalaan niyo po, Diyos, ang bawat tao, bawat Kristiyano, mamahal namin sa buhay, kaibigan na naabot ng paglilingkod pong ito mula sa iyong mga salita. Salamat po muli sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ayan. Good morning po sa lahat. No? Kay Sister Tess, yan. Kay Shikaina Viray, hello. Ayan, Viray, Shikaina, kamusta po? Ayan, sa Viray family, kamusta kayo? God bless, Sister Tess. Pagaling po kay Sister Tess, I'm praying for you. Jesus heals you. Sa Viray family, Brother David, sa iyong kuya, at kila Nanay Helen. Sister Tess, good morning kay Ate Vicky, kay Ate Nanet, ayan, kay Ma'am Kanyete, at sa lahat po ng ating mga naabot ng paglilingkod sa ating Daily in the Word. Kayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. So huwag mong kalimutan, paki-like, paki-share. Ito pong ating mga simple pero makabuluhang, no? Pagtulong sa tao, lalong-lalo na tayo po ay magbigay ng pagkapala mula sa salita ng Diyos. Kung yung iba nga, di ba, mga vloggers yan, wala namang kwenta yung ginagawa, iba'y tayo. Napakahalaga nito. Magkita yung liwanag at pagpapala sa bawat isa at sa maraming tao. So muli po, subscribe nyo rin po yung ating YouTube channel, no? Lighthouse IBCTM. At pakishare po yung ating mga videos, no? Ito po ang inyong lingkod at inyong ka-daily in the Word, Pastor Norman G. Balboa, bumabati ng kayo po ay pagpalain ng ating Panginoon, and good morning to all.